Alam niyo po mga kapatid, kinagigiliwan ng mga motorista, mga unggoy sa gilid ng kalsada sa Ternate sa Cavite. Pero babala po ng mga eksperto, posibleng may masama itong dulot pareho sa mga unggoy at sa mga residente. Ito po, sabay-sabay natin panoorin. Karaniwan sa gubat o bundok makikita ang mga unggoy. Pero sa ilang kalsada sa Ternate, Cavite, malapitan silang nakakasalamuha ng mga motorista. Kung tawagin natin yun, yung mga long-tail macaque. Grabe eating macaque na nakikita dito at saka yung mga Southeast Asian country. Itong mga klaseng unggoy is masyadong, should I say, resilient. Pagka kukunti yung pagkain sa certain spot, hahanap yan ng lugar kung saan abundance yung resources nila. Ito ay usually in family group o yung troop. Hindi aksidente ang biglang pagdami ng mga matching sa lugar. Simula po nung natapos yung pandemic era natin dito, dumami po yung mga tourist riders namin. Nagkaroon ng interaction between the riders and the tourists, pati yung mga unggoy po namin sa taas. So doon po nagsimula yung pagpipit nila sa mga unggoy sa Ternate. Kalaunan, naging paboritong tambayan nila ito dahil sa mga inaabot na pagkain ng mga motorista. Minsan naman ang trip nila, sugod bahay. Tatawid sa kalsada tapos pupunta sa namin kusina nang bubungkal na ng pagkain. Tapos may pumasok din sa tindahan. Nasa loob na pagtingin namin, naglalaglag yung mga paninda ko. Nakatutuwa mang tignan, kaya tourist attraction kung ituring ng ilan. Tutol dito ang mga opisyal at eksperto. Yung human food, hindi naman tama doon sa diet nila yun eh. Kasi by nature, no, naturally, ang kinakain nila kung ano yung nakikita doon sa natural state. Hindi yung junk food. Doon magkakaroon ng problema. Pero eventually kasi, pagka lumaki na lumaki yung population na nahando sa paligid, magkokos na yan ng imbalance. Ang nangyayari, parang nahandun siya na sa state na umaasa na lang siya sa dole out ng mga passerby. Hindi sila babalik doon sa kanilang natural behavior na magpo-forage. Nag-aantay na lang sila doon. Sa pakikipagsapalaran nila para sa kaunting makakain, nalalagay pa ang buhay nila sa alanganin. Kawawang unggoy nasa gasaan. Sakyan sa aming unahan. Bukod sa posibleng aksidente sa kalsada, may peligro din daw ang pakikipagsalamuhan ng tao sa unggoy. Yung mga zoonotic diseases, kung tawagin natin, maaring kung may sakit yung taong lumapit yan, since primate sila, maipasa nila doon sa unggoy na nahandon sa wild. Tapos, pag bumalik sila doon sa bundok, dala-dala nila, maghahawa-hawa ngayon yun. O vice versa, ganun din. Problema po pwedeng masagasaan sila, makasakit sila, at ma-poach. Ma-poach yung mga unggoy. Kinuha ng unggoy yung mga turista natin ng mga cellphones, gadgets, pati minsan nga mga wallets. May reported din po sa amin na mga nagkaroon na scratches. Kapag nagtuloy-tuloy, posibleng di na makontrol ang pangaagaw ng pagkain ng mga unggoy. Kasi pag dumami sila ng dumami dyan, magiging uncontrollable na yan. Yung tropa nila, minsan nagagang war sa gitna ng karsada, nag-raid na ng bahay, nakakasakit na ng mga residents. Nag-aalala mga residente na baka masanay ang mga unggoy sa mga uri ng pagkain na natatanggap nila sa mga dayo, bagay na hindi naman daw kayang ibigay ng mga taga doon. Kaya paalala ng mga lokal, tignan na lamang ang mga matching at hayaan silang mamuhay ng normal. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.